yun guys. Para to sa mechanic sa squad. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the Check battlefield. tayo. Smash them! Encourage siya, encourage. Bakit encourage? Okay sa YSL. Tapos sa Moscow. All troops So sa game deployed! na to, pupunahin natin yung mga errors na nakikita natin sa screen natin guys. Una, ito kisa to sa mata ko. Una, ang Kaja, check ka tumadaan. Questionable to. Questionable yan. Okay? Ang common talaga na pathways, lalo na sa first clear ng wave, dito diretso or dito sa blue buff, hindi din sa gilid ng blue buff. Hindi dito. Sakto lang talaga yung oras sa early game guys. Kung susundin mo yung mechanics, saktuhan lang. Kaya ayos. So ito, mag-release kasi nasa blue buff. Okay? Unstable network. So, may nakikita natin sa problema, yan ang problema. Skill na kinuha ni Odette in-stun. Unang-una, nag-glitch ka sa blue buff, hindi mo na maximize yung hero mo. Di ba dapat dito nag-i-spam ka ng first skill para mas masakit yung damage mo, di ba may stack yan. So si Miko, ang ginawa ni Miko umikot pag ganito. Hindi ko recommended yan. Unang-una, pag roamer ka, ikaw dapat unang nakakita ng kalaban. Pag nakita mo tong dalawa, plus 60 ka kaagad dyan sa gold, tsaka may XP yun. So red flag na agad to sa akin. So kung mag-release ng blue buff, ang masasabi ko na lang is dumiretso na lang si Miko sa mid, or dito siya dumaan papuntang red kung gusto niya mag-red agad. Para sa akin, time consuming to, hindi efficient, kaya iwasan. Tsaka wala ka mapala dito. 'Di ba nagbago yung rotation na nag-i-spawn sa 25 pati sa Beetle? Hindi pa rin recommended 'yan na gawin. Dapat speed ka pa rin dumaan. Okay? Kasi ang priority sa mechanics ba? 'Di ba makapag-clear kayo ng wave? Ngayon, paano makiklear ng wave yung Odette kung wala ka? Nag-meet na yung creeps, oh. Ngayon, mag-isa ang Odette, wala ka dyan, ano mangyayari? Unang-una, pag na-clear to the Odette, wala kang experience na makukuha, tsaka bonus gold. Delay mo na yung item mo, wala ka pa na pala. Tapos, dahil walang kadya dito, i-zone out nila yung Odette. Kung malalakas yung kalaban nyo, hindi yan i-clear agad. I-hold lang yung creeps. Kasi kung mga high star yan. Pero dito mga 100s, 200s lang yung kalaban. Pero may advantage pa rin to sa kanila. Una sila nakapag-clear, nag-level 2 agad yung mage. Tapos, yung roamer ng kalaban mag-level 2 na rin to maya-maya lang. Tapos yung Kaja natin, yun, bingo, level 1. Tapos walang XP, walang gold, walang napala. Tapos yung Odette, kawawa yung Odette, laning phase pa lang. Ngayon, hinabol mo yung creep. Tapos, anong nangyari? Dahil delay ka na nga, mali pa yung skill na kinuha ni Odette na bagalan mag-clear. Nandito na yung roamer ng kalaban.
Okay? So dito, umpisa pa lang nakikita ko na kayong dalawa na yung problema. Okay? So hindi to kasalanan ng jungler. Kasalanan to ng post 4 tsaka post 5 kasi mali-mali ginagawa nila. Partially blame lang yung mage kasi mali yung skill na kinuha, pero more likely Roma may problema dyan. Ito mo? Hindi nyo pa naharang dito kasi nga late kayo mag-clear eh. Ngayon bababa na yung core, anong gagawin sa mechanics? 'Di ba? Sa mechanics merong tatlo. Sa basic mechanics meron tatlo. After mag-clear ng first wave, anong gagawin? Meron kang tatlong choices: left gank, right gank, tsaka priority ng core. Dahil tatlo yung choices mo, tatlo rin ang pagpipilian mo, obviously, 'di ba? Pero sa first wave kasi pagka-clear mo, hindi ka agad gagap ng side. Make sure lang na yung core mo ay mag-level 4. Tandaan mo, pag yung kalaban gumank sa side, responsibilidad ng side yung hindi mamatay. Okay? Sana makuha nyo. So making sure bumaba ng suyo tapos na mag-blue, kuha ng red, dito na kayo sa side na to. Okay? Pero mag-clear muna kayo ng wave. To, another red flag. Ay nako. Una-una, eto, palapit. Siguro hindi na napansin ni Ele kasi na-realize niya, andito na siya. So na-realize ni Ele na may ipit siya. Okay. Tapos si Katja naghahanap ng jungle. Wala namang problema dito guys sa paghanap ng jungle. Pero ang akin man lang dapat dalawa kayo ng mage dyan. Unang-una sa basic mechanics, di ba? Nag-clear kayo ng wave. For example tapos ano kayo? Nag-clear kayo ng wave. Tapos syempre, pumunta kayo dito, nag-invade yung kalaban. Pag gagamp kayo or pupunta kayo sa buff ng kalaban, malate na kayo sa wave nyo. Okay? So, i-give up nyo na yung idea na yun at protektahan nyo na lang yung core nyo. So, sa ganung sitwasyon, hindi mo pwede pagsabayin yung dalawang task kada sa isang clear ng wave. Okay? No, so, dito, late kayo dito nag-clear, tumatakbo na yung oras nun. 'Di ba? Tapos nag-anti-invasion kayo, tumatakbo yung oras nun. Tapos gusto mo pa maghanap ng core ng kalaban after nun? Malilate ka sa paparating na creep wave. At pag na-late ka sa paparating na creep wave, na clear yan ng kalaban, late ka na naman sa pangalawang wave, late din kayo nag-clear, tingin mo na mangyayari. Pag-isipan nyo, mauna na naman mag-rotate yung kalaban. So itong ginawa mo, Miko, yung second decision mo, bukod sa naglakad ka sa part dito, mali ulit yan. Makita mo man yung YSS dyan, swerte. Tapos babalik ka sa mid. Pero ang tanong, overextended yung pwesto mo. Makiklear nyo kaya yung wave ng mabilis? Ang sagot doon, hindi. Pero kung andito ka sa iBush, tapos aantayin mong pumasok si Kagura, pag na-stun niya ng Odette tsaka na first killan, tapos hinaras mo, malolow HP yan. Si Kagura, pag hindi pa nag-level 4, wala pang ganong damage. Mas malakas si Odette sa laning phase. Sana inabuso nyo. Ngayon, tignan natin mangyayari kasi fuck up na yung pwesto nyo. O yan, late na yung reaction mo. Nakita mo, hinahabol yung Odette ko, babalik ako. Tapos, naipit yung Odette dito. Asan ka? Inabutan mo ba yung kakampi mo? Yan tayo.
Ganito ang palatandaan para hindi ka matawag na overextended. Okay? Kahit sabi mo ipilit mo yung idea dito sa right side papuntang blue buff, naging overextended ka kasi yung skill mo hindi abot kay Odette. Tama? Si Odette hindi rin abot yung range mo. Tama. Ngayon, pag nagkaroon ng clash, ano mangyayari? Isa-isa kayo mamamatay. Or mag-force ng spell yung kakampi mo. Okay? So sana malinaw sa part na to, isang malaking kalokohan yung ginagawa niyong dalawa. Lalo na yung roamer. Okay? Gumagawa kayo ng senaryo na mag-punish kayo ng kalaban. Parang to. Hindi naman kasalanan lang lahat ng ano yan ng mateship. Kasalanan din ng roamer, bakit siya na-punish dyan? Initiate retreat. Ngayon, sinasabi ko na ang consequences ng actions nyo. Namatay na naman yung melee creeps. Malaking experience yung binibigay ng melee creeps. Lalong-lalo na sa mage. Pag hindi na kompleto ng mage lahat ng wave sa mid, hindi siya magde-level 4 sa turtle. Okay? Ito na, hindi nyo alam kung saan pupunta. Unang-una, bumaba ka dito. Sabi ko nga, bawat segundo lumilipas. Okay, map check muna tayo. Basic mechanics, ano sabi ko, meron kang tatlong choices, left, right, or core. Dito kasi, dahil hindi makapag-farm yung core nyo dito, di ba nag-invade dito, gumulo, nakapag-flicker si Ele, kung maalala mo. So dahil magulo dito, ginave up na ng core nyo yung site na to. Ngayon, mag-i-invade siya dito. Okay? Ayun yung action ng core. So kayong dalawa, sa tatlong choices na yun, ano yung best? Unang-una, fuck up na dito. Lamang sa pwesto yung kakalaban dahil sa kalokohan yung dalawa. Kuha. Ibig sabihin, inabandon na to ng core nyo. Inabandon nyo na rin. Kasi nandiyan na kayo sa mid eh. Anong next step dun? Yung core mo gusto mag-farm, diba? Gusto niya mag-level 4 para mataas yung retry niya sa turtle. Tapos, dahil ginip up yun na yung site na to, paakyat na kayo, dapat alam ng Moskov na kailangan na niya mag-ingat. Okay? Tapos, ang next course of action doon, dahil lamang sa kalaban dito, pwede na sila magtago sa bush. Hindi na kayo makapunta. Dalawang choices mo, Miko, bago ka bumalik ng mid. It's either na magtago ka sa bush na to para supportahan yung Moskov mo. Medyo hindi mo ginawa, doon ka sa second option. Pag-abandon ng isang side, mag-iingat yung nasa lane. Tapos, dapat nakatower hug ng Moskov dito. Tapos, makikipag-trade kayo sa kabila. Yun yung proper play dito. Imaginein mo sa mapa, itong triangle na to. Alam mong apat dito, andyan ang YSS kanina, diba? Sino makikill nyo dyan? Ang sagot dyan, yung nag-isang nahihiwalay. Okay? So, ang tamang play dito is trade. Pag sinabi mong trade, makikipag-trade kayo ng hero or tower. Kasi pag gumang sa kabilang side yung kalaban, matik yan. Pag apat sila doon, yung kabilang side is open. Okay? Dapat dito, Miko, kinoms mo na room, yung MM mo na. Okay? Over ka na naman dyan. Kung gusto mo magbigay ng vision or mag-leash, is first killan mo lang yung red buff, tapos mag-passive ka na, tapos i-clear mo ulit to. Bakit mo iniiwan yung mage mo mag-isa lagi? Odette yan. Ano nangyayari na naman Kadiri sa mata. Tigilan niya yan. Dapat tinutulungan mo yung mage mo. Pwede ka mag-leash dito. First skill lang, passive, alis.
Nangyayari na naman, oh. Pang ilan na to? Pangatlong beses na. 1 minute pa lang. Yun, nabaliw na. Tignan mo kung ano, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Nabaliw na lahat. Na-stuck yung Odette dito. Tignan mo, nakikita mo yung roamer nila. Malayang maglakad. Nagka-error yung siya, kaya namatay. Okay? Blood. Initiate retreat. Pero sana mapansin mo, hindi nakakasabay yung mage or yung core or yung ibang kakampi mo. Minsan ikaw na rin yung problema, yung decision making mo is hindi na maganda. Oo, may sense, pero hindi accurate. Hindi naman makakapag-clear yung Odette dito. Kasi ano nangyari sa'yo, na-punish ka na. Tsaka alam nila na laging walang kasama si Odette. Kasi 2 minutes na to. Pang-apat na wave na to. Pang-apat na wave mo rin siyang hindi tinulungan sa mid. Or tulungan mo man late ka. Launch attack. Enemy reach level 4. Kaya dahil pack up na dyan, tignan natin gagawin ni Jan. Ano nangyari sa XP? Lamang siya sa XP sa CC. Ibig sabihin, lamang nga siya. May catapult po. Lumalamang pa si Jan. Lamang din siya sa gold. So para sa akin is closer to equal yung XP, walang problema. God lane, hindi naman malaking ganun yung difference. Lumamang lang dito yung Ruby ng konti, di ba? Kasi nakuha yung crab kanina eh. Ayun ang nakikita kong rason. Pero more or less, okay lang yung gold. Ang problema talaga dito yung roamer tsaka yung gold lane. Kung mapansin mo yung roamer ng kalaban lamang sa'yo ng konti. Lamang nga sa'yo ng konti. Tapos ang roamer yung mage ng kalaban is lamang na lamang. Alam mo na kung bakit. Launch attack. Attack the turtle. The enemy has slain the turtle. Ulti wala pa palang ulti si Odette. Initiate retreat. Enemy invading jungle. Launch Hindi niya attack. naman nakuha yung Lily Creeps. Understood. Diba naman? Miko, sakit sa mata Miko, sa totoo lang. Ang ilan na to? 1040, 1040, 1040. Pang-anim na creep wave na to. Ito na naman nakikita ko. Di pang 5 creep wave yan. Nagkaka-spawn pa ng 6 creep wave. Mag-clear ka agad kayo ng mid, tapos samahan niyo yung core. Ayan ang best option dyan. Yan, samahan niyo na yung core. Request backup. Pwede na to? May ulti pa ba dyan? Wala man. Pwede na sana yan, no? Hindi na kayo nag-hesitate. Okay. Maintindihan ko naman dito lag si Odette. Pero dapat pinanis yun agad yung Hylos. Request backup. Ult is
Tama ginawa mo dito, tama ginawa mo dito. Hindi mo iniwan yung MM. Kahit ako yun ang gagawin ko, pero wala namang, kung gano'n ang sitwasyon, wala magagawa. Pero por favor lang sana, 4 minutes na, hindi mo magawa trabaho mo sa mid. Kawawa yung audit. Kailangan na bumabali dyan. Launch attack. Initiate retreat. Ba't bumalik na siya sa tower eh? An enemy has been slain. Para sa akin, okay yung ginawa niya dito, pero hindi yan yung best para sa akin. Andito yung ano eh, objective eh. Initiate retreat. Unstable. Oh, it's not ready. Okay, so anong nangyari eh, tinatarantado yung MM niya. Straight tower ang sagot dyan. Sacrifice na baba. Ally has been slain. Nasaan na yung magki-trade tower? Ult is not ready. Walang joke. Walang joke. So pag nakikita nyo na ano guys di ba nag-invade yung Suyo doon, tapos give up nyo na yung bottom, ginank yung bottom, inapat, ganyan. Pag nag 4-1 yung kalaban, expect nyo, kaya nga 4-1 eh, di ba? Apat sa side, sa kabilang side isa. So mag-counter ka na kayo doon. Ganoon ang ginawa niya CC dito. Dapat pinanis nyo na tong CC na to. Tapos mag-push kayo ng tower. Kasi nangyari dyan eh, pinatay yung mga scope nyo, push na nga yung tower, wala pa kayo na-trade. Kumbaga napaka-passive yung maglaro ng part na yun. At di nyo dapat kinatakot tong CC, mag-isa lang yan. Our turret has been destroyed. Ult is ready. Initiate retreat. Kita ba yung kalaban, nag 4-1, easy kill. Kayo, hindi 4-1 ginagawa nyo, kalat. Nakita ko nagsama-sama kayo kanina, 3. Hindi kayo makakapatay na wala. Launch attack. Ganda na gawa ni Moskov dito. Team destroyed May the turret. map trading yung MM nyo. Launch attack. An enemy has been slain. Sa ganitong posisyon, namatay ka. Alam ko na kung bakit ka namatay. Nakita ko sa mapa. Nung nag-aggressive yung kalaban dito, di ba hinila niya yung Kagura. Napansin ng YSS na yung Odette lagi mag-isa.
Tapos yung nakita kong error sa side mo di ba sinabi ko sa'yo yung green zone, red zone, orange zone? Na andito kayo, nagdetect kayo ng tower kanina, tapos syempre dito kayo sa behind the tower lahat. So imagine na yung dalawang ambush is orange zone. So lumapit ka sa orange zone kaya ka namatay. Yun ang masasabi ko sa inyo. So kung di ba nag-clear kayo ng wave dito, tapos audit ka, dapat dito ka lang sa tower na to. Alam mo yung hindi ka abutan ng skill ng kalaban. Yun ang sinasabi ko. Hindi ka dapat mamamatay dito. Unstable Kung tama yung pwesto mo. Wala, apat lang na sila. Kita niyo yung Gum Kings guys, na pag apat yung kalaban is mabilis sila makapatay. Dapat ganoon din yung gawin nyo. Dito, nangyari kasi, iniwan ng roamer yung audit. Pangalawa, yung position ng audit is pangit. Reachable siya ng kalaban. Kaya siya namatay. Hindi ganun ginagawa ng MM nyo. Kasi binubuhat kayo ng Moskov dito. Ang nagbubuhat ng game na to, Moskov tsaka Lapu. Our turret has been destroyed. Get down! Double kill! Ha? Bakit? Bakit? Launch attack! Initiate retreat! Stock to Thunderbird 11. Your Saan na team naman yung destroyed! Initiate retreat! Oh, not ready. Ay, na-rotation yan. 3, 2. Ult is not ready. Wala sa mechanics yung 3, 2 ah. 4-1 yung common. Bali, 4 side, 0 mid, sa kabilang side, isa, 1. Tapos, 2-2-1. Or 1-2-2. 5-0-0. Pero yung 2-3-0, dalawa sa left side, tatlo sa mid, tapos dito wala. Weirdo yun. Ang pangit ng formation nyo, kaya hindi nakakapatay. Pwede na yan. Yun lang, buhay pa. Late si Ele, dapat nag-ulti agad siya. Has been slain. Ally has been slain. Mega kill! Or 1. Sumama yung MM. Matic na yan. Yung pinag-iwanang lane, mabubutas. Pero okay lang, mga kapatid. All goods. Nonsense na yung ginagawa nyo dito. Dagdag push na lang kayo sa top. Initiate retreat! Paano ko nasabing nonsense? Wala kayong matutulak eh. Tapos parang wala kayong makuha objective dito, blue buff lang. Our turret has been destroyed. 4-1. Dapat dito dyan, dapat dito is umakyat ka na sa top.
para maayos yung flow ng creeps. Hindi pwedeng mag 4-1 yung 1 yung audit kasi audit yan eh. Makakapatay lang yan pag nakatago sa bush. Pero hindi advisable. Mas maganda na i-pressure to. 9-10 mag-i-spawn yung creeps. Hindi nyo papatayin yung creeps. Ang gagawin nyo lang is mag-aabang kayo sa bush. 3 or 4. Pero mas recommended ko dito para ayos nyo yung flow both sides. Si John is umakit na agad sa taas. Tandaan nyo sa timer, diba? Tuwing 10 seconds, 40 seconds, nag-i-spawn yung creeps. So, ang best ko lang dyan is wag i-clear to. So, andito yung kalaban, diba? So, imagine nyo lang, maki-clear to, tapos pag clear nyo to, tapos na mag-clear yung kalaban dito, tapos pupunta na sa baba. Wala kayong mababasag eh. Logically, wala kayong mababasag. So, mag-antay kayo sa bush, tapos si John umakyat, si Odette, may flying clouds naman, sumama dito. Tapos yung paparating na creep wave, yung 9-10, pag nag-meet sila dito, tsaka nyo i-clear. Tandaan mo, if wise play, yung mga wise player, pag kinlear mo to at yung tore andito, ang gagawin lang yan, yung kalaban is tatambay sila dito para yung catapult andito. Para yung creep wave na parating is mamimit nila dito. Pag na-meet nila dyan, pwede nilang i-clear, wala na silang aantayin. Tapos makaka-respawn na sila lahat sa turtle, which is aabot yun. 9-10, tapos 27 seconds, aabot yun. Yan, ganyan yung ginawa nyo is nag-abang kayo dito. Pero di ko feel na mapupush nyo to. Ang lala ng kalaban. Nasa pwesto na kayo, di ba nag-aantay kayo sa bush? Ginaw pa rin nila kahit naman kayo sa pwesto. Pwede naman umikot dito sa likod do, tapos depensahan to. I-hold yung creeps na parating. Masyado kang showy sa mapa, te. Ally has slain Lord. 4-1, dapat hindi siya bumaba na. Launch attack. Kung nag-apply kayo ng pressure dito, di nila agad makiklear yan. Clear man nila, magbubak sila. Makiklear nyo to. Follow Lord. Itong Lord side yung dapat i-hold. So nakikita ko mali dito is hindi nyo na efficiently napagsasabay yung wave sa Lord. Which is may pagkakataon kayo dito kanina. Sino ba nagko-comms kanina? Yan ang tanong ko. Okay, magiging walang kwenta yung Lord. Dapat kasi yung Moskov yung nasa baba. Tapos dito, i-clear nila yung wave, di ba? I-pressure nyo lang sila sa bush or magpakita yung Katya mag-isa. Ayun yung magandang play dyan. Para ma-delay sila sa mid. Kasi hindi sila, ang layo ng iikutin nila, oh. Dalawa magiging choices dyan. Pag na-clear nyo to, yung paparating na wave dito, pwede nyong patayin yung tower. Kasi sila pupunta sa Lord. Tapos merong isang Moskov dito na nagpupush. Mamatay man yung Moskov, walang objective. Tapos makakapag-push kayo ng dalawang tore. Your team destroyed Check tayo ng item dito.
So far, so good naman. Okay. Bibili na ng Winter Truncheon yung Odette. Nice idea. Okay naman yung item receiver. Ally has Aray been mo. slain. Kasi nasa baba yung kakampi, tapos yung Moskov nasa gitna. Yung nasa taas. Ibig sabihin, nagpupush siya ng walang respo. Nonsense din. Team destroy the turret. Unstable network. Nag-ulti na yung YSS. Dapat tag-back na kayo. Reposition. Alam nilang na 3 tao dito. Double kill. Delikado yung ginawa niya. Launch attack. Triple kill. Has been slain. Gagana lang yan ha, pag mahina yung kalaban guys. Kasi, pagka-ulti ng YSS, pag magaling magplano yung kalaban, punishable kayo dun. Pangit ang pwesto nyo at umikot na kayo palikod. Tandaan nyo, playmaker ang YSS. Swerte nyo lang talaga hindi ganun kalakas maglaro. Unstable network. Sobrang tapang nyo. Destroy the turret. Launch attack. Team destroy the turret. 1240 spawn ng creeps. Unstable network. Sila ako piling push o dead. Hanap ka na ng push mo. Ulti yung YSS, route kayo, ikot. Abang nga sa bush. Naglalakad ka sa park, Ele. Unstable network. Launch attack. Flame roar. Launch attack. Labo-labo ah. You have slain an enemy. Double kill. Shut down. Unstable network. You have slain an enemy. Unstable network.
forward na natin sa Lord. Walang kala nangyayari. Or baka meron. Sayang kung maganda pwesto ng kalaban. Unstable network. Yan, yung ganyang play, yung hinahanap ko kanina pa. 15 minutes ko na nakita. Atak. Slain. Initiate retreat. Ally has been slain. An enemy has been slain. Ult is not ready. Nasaan yung nagkiklear sa side? Pinagkiklear nito. Patay yung tatlo. Slain. Initiate retreat. Lang. Slain. Initiate retreat. Understood. Unstable network. Ay, nako, walang nagpupush sa side. Hang in there. Tama ginagawa ng ano dito. Ng Kaja. Dahil sa'yo may birthday, Abby. Thank you ulit para ano, walang ano, masuri yung red page. Your team destroyed. Ally has been slain. Clear side. Launch attack. Unstable network. Destroy the turret. Initiate retreat. Initiate retreat. Pass forward na natin, Ult guys. is not ready. Ult is not ready. Unstable network. Tingnan naman kayo naka 4-1. Kita niyo sa mapa, mag-isa ang Ruby. So ito, 4 sila gagang. Mas marunong pa sila sa ano eh, mechanic sa inyo eh. Launch As a attack. team ah. Yan sinasabi ko, pag nag-ulti ang YSS, pagpalit kayo ng dinadaanan. Papalibutan na nila si Jan. Buti hindi nag-work.
Ay, nako. Dito yung XP. Dito ka magbibigay ng vision tsaka dito. So, pwede pa rin naman lumusot yung flame shot yun. Pero, sana improve yung position. Request backup. Launch attack. Initiate retreat. Unstable network. Ay, isa dito. Initiate retreat. Unstable network. Unstable network. Launch attack. We're behind. Ganda ng patahatak doon ah. An enemy has been slain. Ult is not ready. Nagpalitan ng boot si ano? Oh, nice. An enemy has been slain. Na-choke na yung kalaban. Launch Patay. attack. Anyways, yung panalo niyo dito guys, 50-50 ah. Hindi kayo nag-dominate sa game. Nagkadikit lang yung goal. Victory! Popost ko na lang to guys.